3 taon akong nangingisda sa dagat. Hindi lang hindi nagbigay ng sahod ang amo. Tinawag pa niya akong walang utang na loob na lobo. Sa tindi ng galit ko, dinala ko ang mapa ng dagat na minana ng pamilya. Para hanapin ang Dragon Slayer ng nanyang na nasa alamat. Nang makarating ako sa destinasyon matapos malampasan ang kamatayan ng ilang ulit. May mas malaking panganib na sumulpot. Hintayin ninyo akong bumalik na punong-puno ng pinakamamahaling lamang dagat. Hindi mabilang na mga negosyante. Ang dumagsa. Nagunahan silang bumili. Akin na lahat ang kargamento. 2 milyon ang alok ko. 2,080,000. Ang Long High Restaurant namin. 4 milyon ang alok. Samantala, ang mamahaling isda ni Ma Chengfeng ay nabulok lahat sa pwesto ng isda. Nalugi siya ng todo. Huwag kang masyadong magyabang, batang paslit. Alam na namin ang lihim ng mapa ng dagat. Nakadaong na sa laot ang barko ko. Ang mga sinaunang kayamanan sa Dragon's Lair. Ay lahat sa amin. Ikaw si Ma Chengfeng. Ilegal mong hinukay at inagaw ang mahahalagang pribadong kayamanan. Walang duda ang mga ebidensya ng krimen. Sumama ka sa amin. Haisheng. Dahil sa samahan namin ang iyong ama. Bilang magkapatid sa panunumpa. Bilisan mo at tulungan mong magpaliwanag si Tito. Hindi ako nagpupuslit. Wala akong nilabag na batas. Pinaalis mo ako sa tauhan ng barko. At nagpadala ka pa ng mga tao para wasakin ang barko ko. Bakit hindi mo sinabi noon? Ngayon. Huli na ang lahat. Pinaghihinalaan din si Ma Chengfeng ng panununog. Pananakit at iba pang paglabag sa batas. Nasa kamay ko ang matibay na ebidensya. Kaya makikiusap ako na sumama ka rin sa amin. Upang tumulong sa karagdagang investigasyon. Magbibigay ka na ba ng sahod? Nagbibigay na ako ng sahod. Ito na ang sahod mo. Iyo ito. Magtrabaho kang mabuti. Tito Ma. Hindi ba dapat bayaran na rin ang sahod ko? Sahod? Anong sahod? Siyempre, ang sahod ko sa 3 taong panghuhuli ng isda sa dagat. Hoy, parang natagalan ka yata sa dagat. Napasukan na ng tubig ang utak mo. Ikaw ang may utang kay Boss Ma. Noong araw, ninakaw ng mga magulang mo. Ang pinakamaganda kong barko at palihim na naglayag. 1 milyon ang halaga ng barkong iyon. Dapat bayaran ng anak ang utang ng ama. Iyan ang makatarungan. CJ. Kung ibinawas na ang sahod ko, dapat ibigay mo na ang bahagi ko sa kita. Napagkasunduan nating hati tayo sa kita. Noong nakaraang taon, 1 barko ko lang. Ang kumita para sa iyo ng mahigit 3 milyon. Akin ang barko. Akin ang pantalan. Pati ang daungan akin. Ano ang kapal ng mukha mong humingi ng bahagi sa kita? Lahat kayong pamilya Shen ay walang utang na loob. Kung hindi kita pinakain noon. Makakarating ka ba sa araw na ito? Ituring mong gantimpala ko sa iyo ang 200. Huwag mong sabihin hindi kita inalagaan ni Tito. Sa loob ng mga taong ito, sinuong ko ang hangin at ulan. At itinaya ang buhay ko para sa 200 piso. Yani, kailan ka pa dumating? Hindi ka man lang nagpasabi. Haisheng. Tama na tayo. Bakit? Akala mo hindi ko alam. 3 taon na. 200 lang ang ibinayad sa iyo ni Ma Chengfeng. Paano mo ako mapapangasawa? 3 taon na naman at 3 taon pa. Hindi na ako makapaghihintay. Hindi mangyayari iyon. Nangako ako sa iyo. Ipapakasal kita ng marangal at iuwi bilang asawa ko. Huli na. Tinanggap na ng tatay ko ang dote mula sa pamilyang Xu. Sa susunod na linggo, ipapakasal na nila ako. Nanay, tatay. Noong araw, bakit ninyo ninakaw ang bangka at naglayag sa dagat? Wala man lang pasabi, itinapon ninyo ako sa dagat. At sa bandang huli, ako pa ang naiwan para maglinis.
Ng kalat na iniwan ninyo. Mapa ng paglalayag. Dagat ng pating. Dragon's Lair. Dragon's Lair sa dagat ng pating. Kasing halaga ng 10,000 piraso ng ginto. Kapag lumakas ang hangin at tumaas ang tubig, at bumaba ang tubig, bubukas ang pintuan ng dagat. Pero siyam sa bawat 10 pupunta roon ay mamamatay. Maliban na lang kung talagang wala ng ibang paraan. Hindi pwede. Tuldok. Ibig sabihin, hindi nagsinungaling sa akin si tatay noon. Totoo palang umiiral ang maalamat na Dragon's Lair ng Nanyang. Bukas, maglalayag na ako. Kapag nahanap ko ang Dragon's Lair. Siguradong mababawi ko si Annie. Tito Ma, gusto kong humiram ng bangka sa iyo. Humiram ng bangka. Pwede naman. Pero pag umiling ka, maririnig ang kalansing ng pagkahirap mo. Wala ka ng pag-aari kundi ang buhay mong salat. Ano ang ipanggagarantiya mo? 19 na beses na akong nangisda sa Nanyang. Hindi pa ako kailanman nabigo. Iyan na ang pinakamagandang garantiya. Tingnan ninyo. Ganyan ba talaga ang asal niya at ng ama niya? Noong araw, humiram din ng bangka ang ama niyang si Shen Jianyang. At ano ang nangyari? Mag-asawa silang dalawa. At kapwa isinuko ang buhay sa hari ng dragon. Sa huli, kahit isang buong buto ay hindi na isalba. Siyempre, ako at ang tatay mo ay magkapatid sa panunumpa. Bangka lang naman ang hinihiram mo. Napakalaking bagay ba niyan? Lumuhod ka, yumuko ng 3 beses. At magalang na tawagin akong Tito Ma. Pumili ka ng kahit anong bangka sa pantalan. Ma Chengfeng, huwag kang sumobra. Ang tapang mo. Walang modo at walang galang. Ma Chengfeng ang tawag sa akin, sino ka ba? Noon, binigyan kita ng makakain. Pero ilang taon kitang ipinangisda. At kumita ako ng 10 milyon para sa iyo. Idagdag mo pa ang sampal na iyan. Tapos na ang usapan natin. Sabihin sa lahat, sino mang maglakas loob na magpahiram kay Haisheng. Kahit isang bangka lang. Kahit isang lambat pangisda. Ay kumakalaban sa akin. Haisheng. Pumayag bang magpahiram ng bangka ang apelyidong Ma? Ano na ang gagawin natin? Hahayaan mo na lang bang nakatunganga? Habang pinapanood mong pakasalan ang kapatid ko. Ipakasal sa walang kwentang salbahe ng pamilyang Xu. Hindi ibibigay ni Ma Chengfeng ang kailangan. Ako mismo ang kikita at babawi nito. Ito ang mapapatungo sa maalamat na pugad ng dragon. Saan mo naman nakuha ito? Ito na ang huling bagay na iniwan ng mga magulang ko. Sasama ka ba o hindi? Sasama ako. Kailangan kong sumama. Kung sakali, makakapag-asawa pa ba ako? Nakasalalay dito ang pagpapatayo ng bagong bahay. CJ. Pangzi. Tayo bilang magkapatid, susubukan natin ito. Tungkol sa bangka. Ako na ang bahala. Sa paggawaan ng sasakyan. Sa paggawaan ng bangka. Daizwang. Hindi ba, Haisheng? Upahan mo ang bangkang ito. Kung edad ang pag-usapan. Maaari na itong maging lolo nating dalawa. Luma na nga ang bangkang pangisda na ito. Pero dating gamit ito ng pangkat ng mga siyentipiko. Isang tunay na veterano ito na binago noon. Kung gusto nating makatawid sa dagat ng pating. At mahanap ang pugad ng dragon. Ito lang ang pwedeng gamitin. Pangzi. Panahon na para kumilos. Kakayanin ba talaga ng sirang bangkang ito? Ang makina sa ilalim. Kalawang na at puro bukol na parang bakal. Nasuri ko na. Papaltan lang ang spark plug, aandar na. Marunong ka ring magkumpuni ng makina. Sa loob ng 3 taon. Ang barkong pangisda ni Ma Chengfeng sa laot.
Ako lang ang nag-asikaso ng maintenance at pagkukumpuni. Haisheng. Sa lahat ng pagsisikap mo. Ito lang ang napala mong antigong bangka. Boss Ma, hindi man lang pwedeng ilabas sa dagat ang kalakalang basurang ito. Diretso na lang ito sa tambakan ng bakal. Ang husga mo, mas malala pa kaysa sa tatay mo. Ang pamilya Shen, pababa ng pababa ang kalidad sa bawat henerasyon. Boss Ma, gusto mo bang turuan natin sila ng leksyon? Hindi na kailangan. Sa sirang bangkang ito, lulubog agad ito pagkalubog sa tubig. Wala siyang kayang gawin. Hintayin na lang nating tumaob ang bangka niya. Haisheng. Pati ito, kaya mo pang tiisin. Magtiis muna tayo. Lilipas din ang unos. Pagbalik natin sa paglalayag na ito. Tapos na ang maginhawang buhay ni Ma Chengfeng. Lolo ng bangka. Huwag kang lumubog, huwag. Sa wakas, nakapirmi na rin. Itaas ang layag. Tumulak na tayo. Pugad ng dragon. Pugad ng dragon, 0217. Nandito na kami, 0217. Haisheng, umuwi na tayo. Sobrang laki ng mga alon. Hindi pwede. 021. May marka sa mapa. Ang pasukan ng dagat ng pating. Nasa likod ito ng bahura. Ang bahura ay pintuan mismo ng kamatayan. Kapag pumasok ka, hindi ka na makalalabas. 0217. Sinabi noon ng tatay ko, na kung gusto mong makapasok sa pugad ng dragon, kailangan mong dumaan sa siyam na kamatayan bago mabuhay. Patay tayo, patay tayo. Bilisan mo. Ikaw, paano mo nakita ang siwang na ito? May marka sa mapa ng dagat. Sa ikatlong siwang ng bahura, kumaliwa. Zero dalawa isa pito. Ang weird naman. Biglang tumigil ang hangin at alon. Dapat nasa unahan lang, hindi na malayo. Kalahating araw na biyahe na lang ang pinakamatagal. Anong nangyari? Dumadaos-dos tayo sa mababaw. Hindi tayo dumadaos-dos sa mababaw. Hari ng dagat. Haisheng. Nakabangga natin ang maalamat na hari ng dagat. Lagot tayo, Haisheng. Pare, ngayong araw tayo ang magiging handog sa hari ng dagat. Tumayo ka. Sa panganib nakakamit ang kayamanan. Gusto ng hari ng dagat ang buhay natin. Hindi ganoon kadali. Sa halimaw na ganito. Ano pa ang magagawa natin kundi maghintay ng kamatayan? Gamitin ang panghuli ng balyena. Gamitin ang panghuli ng balyena. Sundin ang hudyat ko. Sabay tayong bumaril. Tatlo.
Tapos na. Hindi tumatagos ang sibat panghuli ng balyena. Patay tayo. Zero dalawa isa pito. Tapos na, katapusan na nating lahat. Malaking ahas. Puluputan ng isda. Pagtawid ng tiyan mo. Nakasalubong natin ang pagtawid ng tiyan mo. Mamamatay tayong lahat. Ano pang silbi ng pagtawid ng tiyan mo? Hindi tayo mamamatay dahil sa pagtawid ng tiyan mo. Hindi lumulubog ang lahat ng bagay. May paraan pa para mabuhay tayo. Kunin mo ang isang bariles ng alak na gawa sa sorghum sa timonera. CJ, nailabas ko na ang alak. Ano ngayon? Ibuhos sa dagat. Lahat, ibuhos sa dagat. Alak na sorghum. Ialay natin ito kay ginang tiyan mo para makatawid siya sa dagat. Nakaligtas tayo. Diretso lang. Malapit na tayo. Hai Sheng, tingnan mo. Tingnan mo, bakit nag-iba ang kulay ng tubig? Tama nga, ito ang Dragon Slayer ng Nanyang. Anong nangyari? Hindi ba sabi nila kasing halaga ng ginto ang Dragon Slayer? Bakit parang basta na lang mahuhuli? Nasaan ang mga isda? May mali. Paano nangyari ito? Long Bahay. Pangzi. Lumipat tayo ng kaunti at subukan ulit. Sinasabi ko sa iyo, Haisheng. Iniwan ito ng tatay mo. Tama ba talaga ang mapa na ito? Baka nalasing lang ang matanda mong ama at iginuhit ito bilang katuwaan. Kapag bumubuhos ang hangin at tumataas ang tubig. Kapag humuhupa ang tubig, bumubukas ang lagusan ng dagat. Kapag humuhupa ang tubig, bumubukas ang lagusan ng dagat sa bahura ng mga isda. Naiintindihan ko na. 0,217. Ang ibig sabihin ng pagtaas ng hangin at tubig ay 0,217. Ang ibig sabihin ng pagtaas ng hangin at tubig ay itinutulak ng pagtaas at pagbaba ng tubig ang malalaking isda palabas mula sa ilalim ng dagat. Napipilitan silang lumabas. Hindi pa tamang oras. Kung ganoon, ano ang gagawin natin ngayon? Isang salita lang. Maghintay. 021. 021, Haisheng, paandarin mo ang bangka. Haisheng, paandarin ang bangka. Bilisan ninyo. Naku, hindi maganda. Ito na ang Dragon Slayer ng Nanyang na binabanggit ng matandang mangingisda. Kapag hindi tayo umalis ngayon, tatangayin tayo ng bagyo hanggang langit. Hindi. Hindi tayo pwedeng umalis. Ngayon ang tamang panahon para samantalahin ang pagkakataon. Bubukas na ang lagusan sa dagat. Ngayon pa talaga bubuksan ang lagusan. Nababaliw ka na ba? Para tayong isinusugal ang buhay natin.
Ang kakainin natin sa mga susunod na araw, nakasalalay sa lambat na ito. Pangzi, hilahin mo na ang lambat. Haisheng. Yumaman tayo. Pare, yumaman tayo. Ha 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 ha. Yehey. Ha 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 ha. Tingnan mo agad. Ang isdang ito. Ha 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 ha. Mas mahaba pa sa mukha ko. Ha 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 ha. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang ganito karaming malalaking isda. Sa isang biyahe lang na ito. Katumbas na ng 10 taon kong kita. Tama na, ilahin na ang lambat. Isa pa tayong hagis ng lambat. Malay mo, may mas malaki pa. Sapat na. Umalis na tayo. Huwag tayong maging gahaman. Sobra namang kababalaghan ng tubig na umiikot na ito. Huwag kang lilingon, bilisan mo. 027. Patay tayo, patay tayo. Nakatakas ang lahat ng isda. Kahit maubos ang isda, magpapatuloy pa rin tayo. Kapag nawala ang buhay natin, sino pa ang makikinabang? Bilisan mo. Muntik na, muntik na. Sa wakas, nakabalik tayong buhay. Mapanganib man ang biyahe na ito. Punong-puno naman ang ating huli. Ano iyon? Haisheng. Si Ma Chengfeng iyon. Hinarangan niya ang daan papunta sa pantalan. Talagang parang multo, hindi mawala-wala. Mula ngayon, bawal nang pumasok sa pantalan ang mga bangka ni Haisheng. Boss Ma, gusto kitang makausap. Pamangkin, bakit mo pa pinahirapan ang sarili mo? Pinaghirapan mong makalabas sa dagat. Pero kahit anino ng isda, wala kang nakita. Iyan ang tinatawag na napagkamalan mong kaya mo ang lahat. Akala mo may ibubuga ka. Sino ang nagsabing wala kaming nahuling isda? Nasaan ang isda? Ilabas mo at tingnan natin. Ma Chengfeng, ano ang ibig mong sabihin sa pagharang sa daan namin? Haisheng, bumalik ka na ng maayos sa hanay ng mga bangka. Tito, pwedeng kalimutan na natin ang nakaraan. Bibigyan pa kita ng pagkakataong magsisi at magbago. Pwede mo akong harangan ng sandali. Pwede mo akong harangan ng sandali, 0217. Pero hindi mo ako mahaharangan habang buhay. Ibig mong sabihin, ayaw mong makipag-inuman. Kung ganoon, iinom ka ng alak na pamparusang ito. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Mula ngayon, ang mga bangka ni Haisheng ay bawal dumaong sa pantalan ng silangan. Sino sa inyo ang maglalakas loob na tumulong sa kanya? Pati siya, paglilinis ko. Hindi ako papayag. Gusto mo pa bang maghanap buhay sa dagat? Panaginip lang ang lahat ng iyan. Haisheng, nasa ilalim ng imbakan ang lahat ng isda natin. Kailangan nating makadaong agad. Kung hindi, mabubulok at mamamatay ang lahat ng isda. Kung wala nang ligtas na ruta sa dagat ng Timog Tsina, dalhin na lang natin lahat ng isda sa palengke ng lungsod. 0217. Ikaw ang magbantay sa bangka. Saglit lang ako. Babalik din ako agad.
0217. Magandang araw, boss. Bibili ba kayo ng isda? Hindi. Pero hindi man lang ninyo tiningnan. Tama na ang satsat. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Tito, tumingin naman kayo ng mabuti. Mga dekalidad na isda ito, bagong huli mula sa malalim na dagat. Ang mga transaksyon ko ay nagkakahalaga ng 10 hanggang daan-daang milyon. Magkano ba ang halaga ng 2 payat mong isda? Sige na, umalis ka na. Aba, Boss Zew, kay laking karangalan ng pagpunta ninyo. Paumanhin at hindi ko kayo nasalubong. Boss Zew, tingnan ninyo itong napakagandang rat grouper. Kanina lang ito dumating. Malambot ang laman. Hindi sapat ang tigas nito. Pangkaraniwang kalidad lang ito, pinakamataas na ang katamtaman. Boss Zew, kakakuha lang sa tubig ng king crab. Tamang-tama ang timbang, kalahating kilo bawat isa. King crab nga, pero nangingitim na ang balat ng alimango. Wala nang sigla. Baka 3 araw nang inaalagaan sa tangke. Mas mabuting tingnan ninyo ang paninda ko. Kung talagang marunong kayong kumilala ng kalidad. Saan galing ang batang ito? Nangangahas siyang magsalita ng ganyan sa harap ni Boss Zew. Bata pa kasi, hindi alam ang hangganan. Mula sa wala, itinayo ni Boss Zhao ang sarili niya. At binuksan niya ang pinakamalaking Longhai restaurant sa bayan ng Fuan. Anong uri ng paninda ang hindi pa niya nakita? Ito. Hindi kaya ito ay. Ito. Impossible ito. 20 taon na akong nagbebenta ng isda. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kataas na kalidad. Boss Zew, bakit ganito ang hugis ng isdang ito? Matulis ang ulo. Para itong malaking daga. Kung mukhang daga, daga nga. Lee, tingnan mong mabuti ang katawan ng isda. Hindi ba maliliit na itim na batik lang iyan? Ano naman ang espesyal doon? Maputing parang gatas ang ilalim. Pantay-pantay ang pagkakakalat ng mga itim na batik. Ito ang maalamat na rat grouper. Rat grouper. Pinakamahalaga sa 4 na hari ng isda sa Nanyang. At ang isdang ito niya ay pinakamaganda pa sa lahat ng rat grouper. Kasing halaga ng katumbas nitong timbang na ginto. Kapag itinabi sa dekalidad na rat grouper, ang mga isda natin ay hindi man lang maipagmamalaki. Kung ganoon, kailangan nating manalo sa kompetisyon ng restaurant. Kung hindi, bata, may iba ka pa bang isdang ganito kataas ang kalidad? Siyempre, meron. Kung interesado kayo, Boss Zhao, sumama kayo sa akin sa bangka at tingnan ang paninda. CJ, kasunduan na iyan. Basta totoo ang sinasabi mo. Bibilhin ko kung gaano karami ang isda mo. Boss Zew. Ano kayang magandang huli ang makukuha sa bulok na barkong ito? Ito. Puno ito ng dekalidad na malalalim na isda sa dagat. Boss Zew. Nakita mo na ang mga isda. Magbigay ka ng presyo. Walang problema. Ayon sa napagkasunduan natin. Doble ng presyo sa merkado. Kukunin ko lahat. Naipadala ko na ang pera, iho. Tingnan mo. 500,000. Boss Zew. Napakamapagbigay ninyo. Walang anuman. Maliit na halaga lang iyan. Pero, saan ba talaga nanggaling ang mga isdang ito? Pasensya na, Boss Zew. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero may naisip akong pakikitungo. Sabihin mo. Gusto kong maging pangmatagalang katuwang ng Longhai Restaurant. Mula ngayon, kayo lang ang bibigyan ko ng supply. Iho, malaki ang pangangailangan namin sa pagkaing dagat. Pawang mayayaman at makapangyarihan ang mga customer namin. Bawal pumalya kahit isang isda. Paano mo titiyaking tuloy-tuloy ang supply? Dahil alam namin ang ginagawa namin. Nang aagaw kami ng pagkain mula sa bibig ng hari ng dagat. Mabuti. May ambisyon ka. Ano ang pangalan mo? Haisheng ang pangalan ko. Shen ang apelyido ko. Lumaki ako sa bayan ng Nanhai. Sabihin mo sa akin. Shen Jianyang. Ano mo siya? Si Shen Jianyang ang tatay ko. Mabuti. Alam ko na. Anak pala siya ng dati kong kaibigan. Kaya pala namumukhaan kita bilang anak niya. Boss Zew, sino itong Shen Jianyang na sinasabi ninyo?
20 taon na ang nakalipas, siya ang pinakamagaling na mangingisda sa bayan ng Fuan. Tinatawag siyang putik ng dagat. Malaki ang utang na loob ko sa suporta ng tatay mo noon. Dahil sa kanya, sumikat ng biglaan ang Longhai restaurant ko. Siya uli, dalhin mo ang kontrata. Ito ang kontrata para kayo lang ang suplayan mo. Ito. At mayroon pa. Ito ang paunang bayad namin. Boss Zhao, hindi ba labag ito sa mga patakaran? Anong patakaran, kunin mo na. Ha 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 ha. Ayan, ganyan ang dapat. Hai Sheng, sabik na ang Longhai restaurant namin. Sa susunod mong kargamento. Diyos ko, magkano naman ito? Eksaktong 2 milyon. Ha 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 ha. Pangzi, naipadala ko na sa iyo ang pera. 500,000. Hai Sheng, hindi pwede, hindi pwede. Kaunting tulong lang ang ambag ko. Hindi ko pwedeng kunin ang ganoon kalaking halaga. Napagkasunduan nating hati tayo ng pantay. Kung hindi ko tutuparin ang salita ko. Ano ang ipinagkaiba ko kay Ma Chengfeng? Hai Sheng, wala na akong masasabi. Mula ngayon, buhay ko ay nasa iyo na. Saan ka ba nagpunta? Ngayon ang araw ng pakikipagtipan ng kapatid mong babae. Narito na ang buong pamilya ni Xu. Hai Sheng, ikakasal na siya ni ngayon. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Ano ang gagawin ko? Siyempre, aagawin ko siya. Pangzi, umalis ka na. Bakuran ng pamilya Lin. Bakuran ng pamilya Lin. Kumpere, halika at uminom tayo. Hai Sheng. Ngayon ang malaking araw ng kasal ng inaanak kong babae. Ano ang ginagawa rito ng malas na gaya mo? Aagawin ko ang nobya. Ikaw na apelyidong Shen, sobra ka na yatang nanonood ng telebisyon. Aagawin mo pa ang nobya. Gusto mo bang palabasin kitang nakahiga? Aray, aray, aray. Bayaw. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang tinatawag mong bayaw? Tinanggap ba kitang bayaw? Huwag kang makisawsaw at magkunwaring ka mag-anak. Hoy, walang hiyang batang paslit. Pati ikaw, nakikisali pa sa gulo. Tama na. Tatay, kung sasaktan mo siya, isama mo na rin ako. Bukod kay Hai Sheng. Wala akong pakakasalan kundi si Hai Sheng. Ikaw. Tito Lin. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Magkano ang alay na bigay ng pamilya Xu? 50,000, tama ba? Narito ang 100,000. Kung kulang, dadagdagan ko pa. Kung gayon, kanino talaga magpapakasal si Annie? Bigyan ninyo ako ngayon ng malinaw na sagot. Ikaw. Huwag kang nagmamagaling dito, bata. Dahil marami kang pera, kung umasta ka akala mo kung sino ka. Lumapit ka pa ng isang hakbang at subukan mo. Munting Su, ang sapilitang kasal ay parang hilaw na prutas, walang tamis.
Baka pwedeng pag-usapan muna namin ito ng tatay mo sa ibang araw. Tito Lin, huwag mong kalimutan. Tinanggap mo na ang alay na bigay. 50,000 lang naman iyon. Bilangin mo mismo ang pera sa mesa. Sisiguraduhin kong walang kulang ni isang sentimo. Ikaw. Umalis ka. Walang kikilos ng padalos-dalos. Kahit sino pa ang dumating, lalaban ako hanggang kamatayan. Boss Ma, may masamang balita. Pumunta si Haisheng sa bahay ng pamilya Lin para agawin ang nobya. Aagawin ang nobya. Hindi ba siya pagpipistahan ng mga tauhan ng pamilya Xu? Bigla siyang naglabas ng 100,000. Napilitan tuloy ang pamilya Xu na sumuko. 100,000. Isa siyang hamak na walang-wala. Saan niya nakuha ang ganoon kalaking pera? Sabi nila, isang biyahe lang niya sa lungsod para magbenta ng isda, yumaman na siya. Ngayon, ang yabang na niya. Gagamitin niya ang bulok niyang bangka. Ano kayang matinong isda ang mahuhuli niya sa dagat? Maniniwala ako sa kalokohan niya kapag maihimala. Tawagin mo ang lahat ng tauhang walang ginagawa. Wasakin natin ang bulok na bangka ni Haisheng. Hindi natin siya hahayaang makaahon. Sige, pupunta ako agad. Haisheng, sa wakas dumating ka para sunduin ako. Tinutupad ko ang bawat salitang binitiwan ko. Haisheng. Naku, dumating si Ikay kasama ang isang pangkat. Bilisan mo, aalis ako para harangan sila. Haisheng. May utos si Boss Ma. Ang bangkang ito mo. Dapat itong lumubog ngayong araw. Kung may tapang ka, subukan mo. Sige, lapit. Patayin sila. Haisheng. Tumakbo ka. Ha. Ha. Tigil. Kung hindi, tatawagin ko ang mga otoridad. Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Tigil kayong lahat. Boss Zhou. Usapin ito ni na Ma Chengfeng at Haisheng. Huwag kayong makialam. Haisheng. Naagrabyado ka. Kay Ma Chengfeng. Gusto mo bang ako na ang mamagitan at ayusin ito para sa iyo? Salamat, Tito Zhou. Pero personal na alitan namin ito ni Ma Chengfeng. Gusto kong ako mismo ang tumapos dito. Wasak na ang bangkang ito. Hindi sulit ayusin. Bumili ka na lang ng bago. Kasama ko na ang bangkang ito sa hirap at ginhawa. Hindi ko ito pwedeng iwan. Hindi lang ito ayusin, ipapamoderno ko rin. Ikabit mo ang pinakamagandang makina. Pinakabagong nabigasyon at fish finding radar. Ikabit mo lahat ng pwedeng ikabit. Sigurado ka. Malaking pera ang kakailanganin sa buong paketing ito. Hindi problema ang pera. CJ, aayusin ko na ang mga materyales. Haisheng, nababaliw ka na ba? Saan tayo kukuha ng ganoon karaming pera? Kagabi, si Tito Zhou. Nagbigay na naman sa akin ng 2 milyon. Hindi tayo kapos sa pera. Zero 58. Tito Zhou. Haisheng. Kumusta na ang pagbabago sa bangka? Malapit na. Makakapalaot na tayo pagkalipas ng 2 araw. Bago tayo pumalaot, may gusto akong sabihin sa iyo. Noong araw, habang umiinom kami ng tatay mo, may nabanggit siya. Sabi niya, hindi lang pala isdaan ang Dragon Slayer ng Nanyang. May mas mahalagang bagay na nakatago sa kailaliman ng dagat. Anong bagay? Tinanong ko siya. Pero hindi na niya ipinaliwanag.
Sinabi lang niyang malalaman ko kapag dumating ang tamang panahon. Malalaman ko rin iyon sa tamang panahon. Sayang lang at kalaunan. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Haisheng. Ito pa rin ba ang dati nating bulok na bangka? Tara na. Isa pang biyahe. Ang sarap. Ang lakas ng bagong makina. Huwag ka munang magpakasaya. Papasok tayo sa mababaw na bahura. Umupo ka ng maayos. Haisheng. Parang naglalaro lang tayo ngayon. 1,217. Simula pa lang ito. Pangzi. Ihanda ang lambat. Ayos. Baba. Haisheng. Yumaman tayo. Mas marami ang huli sa isang lambat na ito kaysa sa 2 lambat natin dati. Isa pang hila. Sige, isa pa. Tama na, di ba? Ihulog natin sa ilalim ng pinakamalaking alimpuyo. CJ. Ikaw ang masusunod. Haisheng. Mukhang porselana ito. 0217. Huwag mong sabihing may lumubog na barko sa ilalim. Longhai Restaurant. Nakikita mo ba kung ano ito? Boss Zhou. Ginoong Shen. Seladong porselana ito mula sa Dragon's Lair ng Nanyang. Batay sa hugis at kulay ng esmalte nito. Isa itong dekalidad na piraso mula sa paggawaan ng imperyo. Isusuko agad natin ito. Pero, hindi na sa bagay na ito ang halaga nito, kundi sa lugar kung saan ito natagpuan. Kung may lumubog ng barko sa ilalim ng dagat, maaari ba natin itong mapasadsad? Hay! Nasa pinakamalalim na bahagi ng dagat ang barko. Sa karaniwang kagamitan, imposibleng mayahon ito ng maayos. Haisheng! Huwag kang magmadali. Palakihin muna natin ang negosyo sa pangingisda. Mag-ipon tayo para sa pera at propesyonal na kagamitan. Saka natin pag-iisipan ang paraan. Ilang daang taon nang nakahimlay sa ilalim ng dagat ang bagay na ito. Hindi naman ito tatakbo kahit maghintay tayo ng kaunti. Tatay. Noong araw, hinahanap mo rin ba ang mga bagay na ito? Boss Ma. Muling pumalaot si Shen Haisheng. Kakabalik lang niya ngayon. Puno na naman ang kargamento. Puno na naman ang kargamento. Sabi nila, mas marami pa kaysa noong nakaraan. Puro mamahaling huli. Ano bang hawak ni Shen Haisheng? Umaasa lang siya sa lumang bakal na bangkang iyon. Saan ba talaga siya nangingisda? May ipinahanap na akong mga tao. Pero, nawala sila sa pagsunod sa kanya. Siguradong may kakaiba sa pinupuntahan niya. Gawin ninyo ang lahat para malaman iyon. Tito Lin. Halika. Uminom ka muna. Kumusta na ang buhay ng anak mong babae mula nang mapangasawa niya si Shen Haisheng? Boss Ma. Nakita mo naman. Ganoon lang. Ano ang ibig mong sabihin ganoon lang? Kahit gaano karami ang kitain ni Shen Haisheng. Makakapasok ba iyon sa bulsa ng pamilya Lin? May isang bagay. Pag-isipan mong mabuti. Tulungan mo akong linawin ang isang bagay. Saang bahagi ba talaga nangingisda si Shen Haisheng? Saang bahagi ng dagat? Bawat buwan, dadagdagan ko pa ng 5,000 at bibigyan kita ng bagong bangka. Boss Ma, magalang sa akin si Haisheng. Mabuting bata siya. Tulungan mo ako sa bagay na ito. Magiging maginhawa ang buhay mo.
Sumama ka sa akin at kumilos. Hindi ka na mag-aalala sa natitirang buhay mo. Iyan ang tamang usapan. Halika, ituloy natin ang pag-inom. Boss Ma. Haisheng. Napagod ka. Halika, uminom ka ng tubig. Salamat, Tito Lin. Salamat, Tito Lin. 7,879. Malaki na naman ba ang kinita mo sa paglalayag na ito? Ayos lang, sapat para may makain. Sa tingin ko, mas maganda ang mga isda mo kaysa sa iba. Malalaki at matataba. Saang bahagi ng dagat mo talaga nakuha ang mga iyan? Gusto ko ring subukan ang swerte ko. Tito Lin, hindi madaling hanapin ang lugar na iyon. Nagkataon lang na nakatsamba ako. Sa susunod, isama mo naman ako. Tutulungan na kita, ayos lang. Tito Lin, hindi maganda ang lagay ng katawan ninyo. Malalaki ang alon sa dagat. Hindi mo kakayanin. Pag-usapan na lang natin sa susunod. Mauuna na ako. CJ, Tito Lin. Magaling ang ginawa mo. Kapag nalaman ito ni Yani, kung hindi mo sasabihin sa kanya, paano niya malalaman? Huwag kang mag-alala. Tumutupad sa usapan si Boss Ma. Walang mababawas kahit isang sentimo sa pera mo. Yani. Yani, anong ginagawa mo rito? Tatay. Tatanungin kita. Tumanggap ka ba ng pera kay Ma Chengfeng? Anong pera? Sino ang nagsabi sa iyo? 3 araw na kitang sinusundan. Kahina-hinala ang kilos mo nitong mga nakaraan. Paulit-ulit ka pang pumupunta sa barko. Mga tauhan ba iyon ni Ma Chengfeng kanina? Ano ang sinabi mo sa kanila? May kinalaman ba ito kay Haisheng? Yani. Ginagawa rin ito ni tatay para sa pamilyang ito. Nagbigay si Bossman ng 50,000. 50,000. Ipinagpalit mo si Haisheng dahil lang sa 50,000. Hinati niya sa akin ang kalahati ng perang kinita niya. Kailan ba kitang hindi binigyan ng respeto tuwing pista o taon-taon? Ganito mo siya tratuhin. Yani. Nagkamali si tatay. Hindi na ito maulit, anak. Kapag may nangyari kay Haisheng. Huwag mo akong sisihin kung itatakwil na kita bilang ama. Dragon Slayer sa dagat ng pating. Napakagandang Dragon Slayer. SK. Ang 3 pinakamalalaking barko sa bayan ng Nanhai. Ipadala ninyo rito ang lahat. 8 veteranong mandaragat sa bawat barko. Punuin ang gasolina at magdala ng sapat na supply. Boss Ma. Ano po ang balak ninyo? Siguradong pupunta sa laot si Haisheng bukas. Hihintayin ko siya sa labas ng pantalan. Susundan ko siya agad. Basta tutukan mo lang siya. Mapapasakin ang Dragon Slayer. Ano ang ipanglalaban ni Haisheng sa akin? Isang kalawangin lang na bakal na bangka ang dala niya. Kung ganoon, sasabihan ba natin siya? Sabihin huwag na siyang pumunta. Bakit ko naman siya pagsasabihan? Ako ang unang nakatukla sa Dragon Slayer. Ang tatay niya ang nagnakaw ng mapa ko. 0217. Oh, may sumusunod sa atin sa likod. Ah, kay Ma Chengfeng ang 3 malalaking barko.
Hindi natin matatakasan ang mga iyon. Kung hindi kaya, wag nang tumakbo. Malapit na tayo sa Bahura. Pagdating natin doon, hindi na siya ang masusunod. Dumating na sila. 0-2-1-0. Zero dalawa isa pito, huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi sila mangangahas na pumasok. Huwag kang matuwa ng maaga. Pumapasok ang tubig, napupuno ng tubig ang bodega. Pangzi. Kumapit ka ng mabuti. Nasa unahan ang pinakamakitid na lagusan, 917. 0-1-7. Litsat, 0-1. Nalagpasan na natin. Pansamantala, nakawala na ang 17. 0-2-1-7. Hindi basta susuko si Ma Chengfeng. Makakalusot kaya tayo? Boss Ma. Masyadong makitid ang siwang. Maliit na bangka lang ang kasya. Kapag pinilit ng malaking barko, may ipit tayo hanggang mamatay. Umiwas tayo. Umiwas tayo sa labas. Bakit ang bagal ninyo? Ang mga munting irog na ito. Bilisan ninyo, bilisan. Boss Ma. Tumakbo si Haisheng. Wala siya rito. Siguradong may iba pa siyang paraan. Umalis na tayo. Bumalik muna tayo. Boss Ma. Sa paglalayag natin ngayon, isang bangka ang nawasak. 2 malalaking bangka ang kailangang kumpunihin. Umabot sa mahigit 40 milyon ang lugi natin. Ang tusong matandang si Shen Jianyang. Itinago pa niya pati ang mapa ng dagat na iniwan niya sa anak niya. Susundan pa ba natin sila? Hindi natin sila masusundan. Wala sa mapa ng dagat ang sikreto ng bahaging iyon. Nasa isip ng mag-amang iyon. Kung hindi natin mahanap ang lugar, putulin natin ang daan niya. Putulin ang daan niya. Simula bukas, lahat ng pantalan at mamimiling may transaksyon sa atin. Mga imbakan ng yelo at mga gasolinahan. Bawal silang tumanggap sa kanya. Si Haisheng. Tuluyan ko siyang ipasasara. Ang galing, Boss Ma. Napakatuso ng galaw ninyo. Nakuha na ni Ma Chengfeng ang mapa ng dagat. Malamang may binabalak pa siya. Pero pakiramdam ko, hindi ganoon kasimple ang mapang ito kung titingnan ng mabuti. 89.0. 37.0. Tay. Ito pala ang bagay na hinahanap mo. Uncle Chen. Napakaganda ng huli ngayon. Haisheng. Hindi sa ayaw kong bilhin. Pero may utos si Boss Ma. Sino ang maglalakas loob bumili ng paninda mo? Huwag ka nang umasang makakaraos ka sa bayan ng Nanhai. Uncle Chen. Kapag hindi na ibenta ang isang kargada ng isda, masasayang lang. Umalis ka na agad. Huwag mo akong dagdagan ng problema. Haisheng. Iyan ang utos ni Boss Ma. Bawal kang magpakarga ng gasolina. Hindi maibenta ang isda. Hindi rin makapagpakarga ng gasolina. Bata. Paano pa tayo makakapagnegosyo nito?
Ma Chengfeng, itinutulak mo ba ako sa kamatayan? Nabalitaan ko ang ginawa ni Ma Chengfeng para ipasara ka. Kunin mo muna ang mga ito. Sapat na ito ng ilang araw. Uncle Zhou. Maraming salamat sa iyo. Huwag ka munang magpasalamat. Maihihilingin sana ako sa iyo. Pagkalipas ng 5 araw, magdaraos ang bayan ng Fuhai ng isang pandaigdigang piging ng pagkaing dagat. Dadaluhan ito ng lahat ng nangungunang restoran sa buong bansa. Kasali rin ang Longhai Restaurant. Sabihin mo lang kung paano kita matutulungan. Ngayong taon, hindi lang husay sa pagluluto ang paligsahan. Pati ang mga sangkap ay paglalabanan. Kung sino ang may pinakabihirang sangkap. Pinakamapansin. Direktang nagdagdag ng puntos ang mga hurado. Pero todo bigat ang inilabas ng Longhai Restaurant ngayong taon. Nagdala sila ng isang tanyag na internasyonal na kusinero. Tinaguri ang munting prinsipe ng lutuing Frances. Chen David ang pangalan. Longhai Restaurant. Ano ang pinagmulan niya? Isa sa pinakatanyag na restoran sa buong bansa. Matagal na nila akong lamang. Kapag natalo na naman tayo ngayon, lalamunin nila ang buong industriya ng pagkain. Kung makakakuha ako ng pambihirang lutuing kanluranin. Sigurado ka bang mananalo? Totoo ba? Siguradong panalo. Panalo na panalo. Bigyan mo ako ng 3 araw. Haisheng, bakit ka pumunta ng ganoon kalayo ngayon? Anong isda ba talaga ang hulihin natin? Karagatan ng Dragon's Lair. May malalim na bahaging malamig ang tubig. Doon matatagpuan ang dekalidad na tuna. Kung saan taon-taon bumabalik ang agos sa ilalim ng dagat. Tuna. Umaabot sa daan-daang kilo ang bigat ng mga iyon. Kakayanin ba ng bangka natin iyon? Nang ipagawa ko ang bangka, pinalitan ko ang lambat ng mas matibay. Sinadya kong maghanda ng isang alas. Para mismo sa araw na ito. 3.105-30. Dito mismo ang bahaging ito ng dagat. Ibaba ang lambat. May kumagat. Nakawit na. Ang bigat. Malaki ang huli. Hilahin ang lambat. Sobrang bigat. Hindi na kinakaya ng panghila ang bigat. Dahan-dahan lang ang paghila. 0.217. Huwag magmadali. Hari ito sa lahat ng tuna. Hindi bababa sa 250 hanggang 300 kilo. 0.217. Bilis, lagyan ng dinurog na yelo. Umuwi na tayo. Lao Fang. Lumabas ka at tingnan ang malaking huli. Punong kusinero ng Longhai Restaurant. Boss Zhou. Anong klaseng huli ang ganoon kabigat? Ito ba ang isdang sinasabi sa alamat? Tuna. Dekalidad na tuna. Tingnan mo ang haba nito. Tingnan mo ang bigat. Hindi bababa sa 300 kilo. 8 oras pa lang mula nang iahon ito sa dagat. Pinalabas ang dugo at agad na pinalamig. Walang nakaligtaan sa proseso. 30 taon na akong nagtatrabaho sa kusina. Dekalidad na tuna. Ilang isda pa lang na higit 100 kilo ang nakita ko. Pero ganito kalaki. Kailanman ay wala pa akong nakita. Tingnan mo ang kapal ng taba sa tiyan nito. Ang malaking bahaging ito ng tiyan. Mas makapal pa sa pinakamagandang lokal na huli ng sakura. Noong nakaraang taon, isang isdang mahigit 240 kilo. Umabot sa mahigit 1 milyong piso ang presyo. Ang isda natin, mahigit 300 kilo ito. Mas maganda ang kalidad nito. Ang tiyan pa lang nito ay nagkakahalaga na ng daan-daang libo. Lao Fang, huwag muna nating pag-usapan kung magkano ito. Sabihin mo sa akin. Isali mo ang isdang ito sa paligsahan. Sigurado ka bang mananalo? Dekalidad na tuna. Gintong yaman ng karagatan. Ihain mo lang ang isdang ito sa mesa. Hindi na kailangang hiwain.
Mapapatayo ang lahat ng hurado. Tama na. Bukas, ipapakita ko sa lahat na ang lamang dagat natin ay walang binatbat sa anumang karagatan. Sa araw ng paligsahan. Haisheng, dumalo ka rin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Haisheng. Malaki ang tapang mong pumasok dito. Isang mangingisda ang nakikisawsaw sa kasiyahan. Kung nakapasok ka. Bakit ako hindi? Ano bang magandang mahuhuli ng bulok mong bangka? Punong kusinero ng Longhai Restaurant. Ang may-ari ng Longhai Restaurant. Punong kusinero ng Longhai Restaurant, magsasalita ako ng diretsyo. Ang pinakamalaking problema ng lutuing Tsino ay mababa ang kalidad ng sangkap. Ang tunay na lutuing mataas ang uri ay gumagamit ng asul na ulang. At puting truffle. Hindi nang maliliit na isdang nahuli ninyo malapit sa pampang. Mahaba ang kasaysayan ng lutuing Tsino. Kilala ito sa buong mundo. Ikaw, isang kusinerong buong buhay nagluluto ng pagkaing Pranses. Bakit minamaliit mo ang lutuing Tsino? Ang lutuing Pranses ang tunay na sining. Sa lutuing Tsino, mahalaga ang init ng kawali. At ang tamang lakas ng apoy. Sa madaling salita, mamantika at maalat lang. Ang lutuing Pranses lamang. Ang tunay na nagpapalabas ng likas na lasa ng sangkap. Boss Zhou, bakit hindi mo muna ilabas ang mga sangkap mo? Para makita ng lahat ang galing mo. Huwag kang magdahilan na hindi patas kapag natalo ka. Bakit ka nagmamadali? Paligsahan lang naman ito. Magsimula na tayo. Mga iginagalang na panauhin. Opisyal nang nagsisimula ang pandaigdigang pista ng lamang dagat. Hinihiling namin sa bawat restaurant na maghanda. Ngayon, ipakikita namin sa inyo. Kung ano ang tunay na pagluluto. Tuna. Ganoon kalaki. Hindi bababa sa 300 kilo. Hari ng mga tuna iyan. Napakahusay ng teknik. Tamang-tama ang timpla ng sarsa. Ito ang tradisyonal na teknik sa lutuing Pranses na natutuhan ko sa Luzon. Pagpasok sa bibig, agad natutunaw. May matagal na malinamnam na lasa. Napakasariwa ng tiyan ng tuna na ito. Ang ganitong uri ng dekalidad na tuna. Kahit sa pinakamagagarang subasta, hindi pa ako nakakita. Saan ninyo nakuha ang isdang ito? Nahuli sa malamig na bahagi ng bayan ng Nanhai. Wala pang 8 oras mula nang umahon ito, nasa kusina na. Kampiyon ng pandaigdigang pista ng lamang dagat ngayong taon. Longhai Restaurant. Sandali lang. Hinihiling kong siya sa atin ang pinagmulan ng mga sangkap ng Longhai Restaurant. Wala pang nakahuling tuna na 300 kilo sa bayan ng Nanhai. Hindi malinaw kung saan galing ang isdang ito. Ginoong Ma, inanunsyo na ang resulta ng paligsahan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hinihiling kong siya sa atin ang pinagmulan ng isdang ito. Kung legal at naaayon ito sa mga regulasyon. Resibo ng pagpasok ng paninda. Tala ng transaksyon. Numero ng dokumento sa cold chain transport. Nasusubaybayan sa bawat yugto. Kumpleto ang mga papeles, walang problema. Ano ang pinatutunayan niyan? Ma Chengfeng. Hindi ka naman hurado. Lumabas na ang resulta ng paligsahan.
Kung hindi ka sang-ayon, pumunta ka sa komite. Huwag kang makialam dito. Pinal na ang resulta ng paligsahan. Binabati kita, Longhai Restaurant. Hintayin mo ako. Hindi pa tapos ang usaping ito. Sa wakas, nahanap din natin. Tama ang sinabi ni Tito Zhu. Noon, wala akong pera o kagamitan. Wala akong magawa kundi maghintay. Pero iba na ngayon. Kumusta? May itatanong sana ako. May binibenta ba kayong kumpletong profesional na gamit pang sumisid? Hai Sheng, ano ba itong pinaggagawa mo? Bakit ang bigat nito? Kumpletong kagamitan pang sumisid. Ay, simula ngayon, kami na ang bibili ng lahat ng huli mong isda sa Longhai. Presyo sa pinakamataas na halaga sa pamilihan. Wala nang bisa ang pagharang ni Ma Chengfeng. Salamat, Tito Zhou. Bakit ka nagpapasalamat? Malaki ang naitulong mo sa akin. Mula ngayon, pangmatagalan na ang pagtutulungan natin. Hai Sheng, bibili ka ba ng mga kagamitang ito para siya sa atin ang mga lumubog na barko? May eksaktong koordinado sa likod ng mapa ng dagat. Sa pagkakataong ito, sisid ako para malaman ang lahat. Kung ganoon, tatawag ako ng ilang tao para tumulong. Huwag na. Hindi pwedeng malaman ito ng iba. Ako na lang ang sisid. Ikaw ang sumundo sa akin sakay ng bangka. Ayos ba? Walang problema. Napakalaki ng barkong ito. Impossible ito. Hindi ka pani-paniwalang buo pa rin itong napanatili hanggang ngayon. Nahanap na natin. Mas malaki ito ng husto kaysa sa nakita natin noong nakaraan. Hai Sheng, mukhang mahalaga ang bagay na ito. Hindi ako ang makapagsasabi kung magkano ang halaga nito. Kailangan nating maghanap ng eksperto. Mas mataas ng malaki ang kalidad nito kaysa noong nakaraan. Pantay at maayos ang kulay ng glaze. Buo ang disenyo. Ibig sabihin, talagang may mahalagang kargamento sa ilalim. Batay sa itsura at kondisyon nito. Hindi maliit ang kargamento ng lumubog na barkong ito. Kapag pinagsama ang mga porselana, ginto at pilak sa loob, aabot ang halaga sa isang buong lungsod. Tito Zhou, gusto kong iulat sa otoridad sa karagatan. At formal na iparehistro ang pamanang pangkultura sa ilalim ng dagat na ito. Dapat itong pagmamay-ari ng estado. Dapat natin itong ulat. Iminumungkahi kong gawin natin ito agad. Tito Lin, ano na naman ang pinagkakaabalahan ni Haisheng nitong mga araw? Ako, hindi ko alam. Matanda. Kapag tumanggap ka ng pera, dapat mong gawin ang trabaho. Kung hindi, siguraduhin hindi ka makakalakad ng maayos. Bumili siya ng 2 set ng gamit pang sumisid. Madaling araw ilang araw na ang nakalipas, pumalaot siya. Siya at ang matipunong si Dashu ang lang ang nasa bangka. Mga gamit pang sumisid. Ano bang sisirin niya? Saan ko malalaman? Pero nang bumalik siya, may nakita akong hawak siyang kung anong bagay. Nasa lambat na sisidlan. Sige, naiintindihan ko na. Tito Lin. Hindi ka pababayaan ni Boss Ma. Nalaman na ni Boss Ma na bumili si Haisheng ng kumpletong gamit pang sumisid. Ilang araw na ang nakalipas, mag-isa siyang sumisid sa dagat. Ano ang dala niya nang bumalik? Nasa lambat. Mga gamit sa pagsisid. Si Haisheng, isang mangingisda lang. Bakit siya nagsisid? Nagtanong ako sa ilang tao. Pumunta sa Longhai Restaurant ang ekspertong iyon noong nakaraan. Mahigit 1 oras siyang naghintay bago umalis. Mga basag na palayok ang dala niya noon. Ngayon, may bago siyang ipinapahukay at sinusuri. Nahanap niya ang lumubog na barko. Boss Ma, ano ang gagawin natin? Nahanap niya ang lumubog na barko. Kung ganoon, lalong hindi natin siya pwedeng hayaang sarilinin iyon. May ipapagawa ako sa iyo. Gamitin mo ang pangalan ko para mag-apply ng permiso sa pagsisid at pagsasaliksik sa ilalim ng dagat.
Humanap ka ng kakilala. Bilisan mo, mas maaga, mas mabuti. Naiintindihan ko. Haisheng, balita ko bumili ka kamakailan ng kagamitan sa pagsisid. Ano naman ang pakialam mo? Siyempre, may pakialam ako. May magandang balita ako sa iyo. Nakapag-apply na ako ng permiso sa pagsasaliksik sa ilalim ng dagat. Kapag dumating ang araw, sa bahaging iyon ng dagat, ako ang may legal na karapatang magsaliksik. Ikaw, Yethue, isang mangingisda ka lang. Pero nakikialam ka na sa mga antigong bagay. Tumingin ka muna sa salamin bago magpakalakas loob. Dahil gusto akong gipitin ni Ma Chengfeng gamit ang permiso. Isusuko ko na lang sa estado ang mga makasaysayang labi. Tingnan natin kung may silbi ang permiso mo. Ikaw ang nakatuklas sa lumubog na barkong ito. Noong nakaraang buwan, habang nangingisda ako sa bahaging iyon ng dagat, may napansin akong mga bakas. Kamakailan, muli akong sumisid at nakumpirma ang lokasyon ng barko. Magpapadala kami ng mga tauhan para tiyakin iyon. Bago iyon, mananatiling lihim ang mga koordinat na ibinigay mo. May isa pa akong sinyasat. May nakabinbing aplikasyon para sa pagsisid sa bahaging iyon ng dagat. At Ma Chengfeng ang aplikante. I-freeze muna ang aplikasyong iyon. Pagkatapos ng verifikasyon natin, saka tayo magdesisyon. Na-freeze ang permiso. May nagsumbong sa probinsya tungkol sa lokasyon ng lumubog na barko. Iniulat ito sa kagawaran ng karagatan. Baka si Haisheng ang nagsumbong. Kung hindi siya, sino pa? Wala namang ibang makapangangasiwa sa bahaging iyon ng dagat. SK, isama mo ang mga tauhan at sumisid kayo ngayong gabi. Unahan ninyo sila at iahon ang kahit anong makita ninyo. Boss Ma. Pero, hindi natin alam ang eksaktong lokasyon ng barko. Hindi ba nasa atin ang mapa at mga litrato ng dagat? Hanapin ninyo sa paligid ayon doon. Napakalaki ng lumubog na barkong iyon. Imposibleng hindi ninyo mahanap. Iyan lang ang mayroon tayo. Napakalawak ng dagat. Napakaraming bagay sa ilalim ng tubig. Pero wala tayong kahit anong ideya kung nasaan ang barko. Bumalik na lang tayo bukas. May pumunta na. Sa press room, matapos ang ilang ulit na pagsusuri. Sa press room, kinumpirma na. Ang ilalim ng dagat sa Dragon's Lair ng Nanyang ay naglalaman ng malaking lumubog na barko mula sa Dinastyang Ming. Napakataas ng halaga nito sa arkeolohiya at ekonomiya. Opisyal na itong itinalaga bilang pangunahing puok ng pangangalaga sa mahahalagang labi. Sino ang nakatuklas sa lumubog na barkong ito? Si Ginoong Haisheng. Matapos makumpirma ang lokasyon ng barko, agad niya itong iniulat sa pamahalaan. Ginoong Haisheng, paano ninyo natuklasan ang lumubog na barkong ito? Bago pumanaw ang aking ama, iniwan niya sa akin ang isang lihim na mapa ng dagat. Nagkataon lang at nahanap ko ang lumubog na barkong ito. Narinig kong habang hinahanap mo ito. Hinarangan ka ng ilang kriminal. Mga hamak na nagpapanggap na makapangyarihan. Hindi na dapat pag-usapan. Ang mga bagay na ito ay pag-aari ng tatay ko. Shen Jianyang at Haisheng. Mapahamak kayong lahat. Boss Ma, idineklara ng Protected Heritage Site ang lugar ng pagkawasak. Nagpadala na sila ng Maritime Enforcement Team. Hindi naman sila darating agad. Isama mo ang mga tao mo ngayong gabi. Kunin ninyo ang ilang bagay bago ito ikandado. Ako. Huwag ka nang bumalik kung hindi mo mahanap. Ha? Walang gagalaw. Wala akong alam. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Ako. Sarili ko akong pumunta. Sarili mo kang pumunta. Maniwala ka sa akin, kakasuhan kita ngayon ng pagnanakaw ng mga artifact. At ipapakulong kita. Sabi ko, magsasalita ako, si Ma Chengfeng. Si Ma Chengfeng ang nag-utos sa akin. Lahat ng ito ay kagagawan niya. Boss Ma. Ano ang ibig sabihin nito? Haisheng. Nangahas kang ipahamak ako. Nahuli sina Akay at ang mga tauhan ko. Ikaw ba ang gumawa nito? Matagal na niyang ginagawa para sa iyo ang mga iligal na operasyon. Mabuti nang mahuli siya ngayon kaysa kailanman. Mapa ng dagat. Ibigay mo sa akin ang tunay na mapang pandagat. Ma Chengfeng. Naipaalam ko na sa mga otoridad ang lugar ng pagkawasak.
Kahit makuha mo ang mapa, wala ring silbi. Naghahanap ka ng kamatayan. Ma Chengfeng. Pinaghihinalaan kang sadyang nanakit. Pag nanakaw ng mga artifact, sumuko ka agad at arestado ka. Linawin ninyo ito. Ako si Ma Chengfeng. Sino sa bayan ng Nanhai ang hindi nakakakilala sa akin? Dahil kilala ka namin. Mas madali kang papanagutin. Bitawan ninyo ako. Tatawag ako sa telepono. May tatawagan ako. Tito Zhang. Tito Li. Ano ang ginagawa ninyo rito? Hai Sheng. Kami ang nagulat sa enforcement team kanina. Sama-sama kaming nagsumite ng reklamo. Inilahad namin ang lahat ng masamang ginawa ni Ma Chengfeng sa mga nakaraang taon. Walang itinago ni isang detalye. Kailan pa nangyari iyon? Noong araw na iyon, napanood namin ang press conference sa balita. Ang tapang mong magsalita na parang bayani sa entablado. Kung pati ikaw, bata, ay naglakas loob lumaban kay Ma. Ano pa ang dapat naming ikatakot? Tito Zhang. Tito Li. Salamat sa inyong lahat. Tutal, nakita rin namin ang paglaki mo. Noon, masyado kaming mahina. Kaya hinayaan naming tapakan kami ni Ma Chengfeng. Kami ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Noong narito pa ang tatay mo. Malaki ang naitulong niya sa amin. Anak. Napakaganda nito. Iyong si Ma Chengfeng. Sa wakas, natanggap na niya ang nararapat na kaparusahan. Ngayong handa kayong mga tiyuhin na tulungan ako. Kung ganoon, sama-sama nating palakihin at palakasin ang bayan ng Nanhai. Hinatuang makulong. Si Ma Chengfeng ay hinatulan sa lahat ng kanyang krimen at pinarusahan. Dalawampung taon ang hatol sa kanya. Sa wakas, hindi na natin kailangang tingnan ang mood niya. Bagsak na si Ma Chengfeng. Nagpasya kami. Napagpasyahan namin. Formal naming iginagawad kay Ginoong Hai Sheng. Ang titulong tagapangalaga ng pamanang kultural. Bilang isang parangal. Hindi lang para sa akin ang sertipikong ito. Buong buhay na naghanap ang tatay ko sa dagat na ito. Pero wala siyang iniwang anuman. Ang mapa ng dagat lang ang naiwan. Ang Dragon Slayer ay pag-aari ng bayan ng Nanhai. Pero kung pangingisda lang ang aasahan natin. Hindi yayaman ang lahat. Gusto kong magtatag ng kumpanya ng pangingisda sa Nanhai. Pagsasama-samahin natin ang lahat. Magkakaroon tayo ng iisang pagsasanay. Sabay-sabay tayong lalayag. At bubuo tayo ng sarili nating tatak mula sa bayan ng Nanhai. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon ng Longhai Restaurant. Ako na ang bahala sa pagpaparehistro ng tatak. Kasali ako. Isama ninyo ako. Kasama ako. Salamat sa inyong lahat sa pagsusumikap. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasuot ng uniforme sa trabaho. Ayos ah. Hindi masama ang porma mo. Kahit hampasin ka ng hangin sa dagat, hindi ka tatablan. Tinulungan tayo ni Tito Zhu na iparehistro ang tatak. Mula ngayon, ang mga huli nating isda ay direktang dadalhin sa mga restoran at pamilihang pakyawan ng lungsod ng Funan. Nang walang dadaan ng tagapamagitan. May bago na tayong bangka. Ang lumang bangkang kahoy. Ay hindi maikukumpara rito. Ito ang bayan ng Nanhai, kung saan natuklasan ang lumubog na barko mula sa Dinastyang Ming. Naiulat na ito sa buong balita. Alam na ito ng buong bansa. Gusto ba ninyong makita ang karagatan ng Dragon's Lair? Kapag maayos na ang ating barkong panturista. Isasama ko kayo sa dagat. Yani, salamat sa pagsusumikap mo. Ang mga tala ng mahigit 10 bangka mo ay abutin ako ng 3 araw para ayusin. Baka dapat kumuha ako ng accountant. Hindi na kailangan. Hindi ako nagtitiwala sa ibang tao. Pondo para sa pangangalaga ng karagatan.
Ang kumpanya ng pangingisda sa Nanhai ang maglalaan nito mula sa sariling pondo. Partikular para protektahan ang ekolohikal na kapaligiran ng Nanhai. At ang pamanang kultural sa ilalim ng dagat. Ilang salinlahi na tayong binubuhay ng malawak na dagat na ito. Karapat-dapat lamang nasuklian natin ito ng mas magandang kinabukasan. Ito ang unang tulong pinansyal sa pag-aaral. Mula sa kumpanya para sa inyo. Mag-aral kayong mabuti. At bumalik kayong may napag-aralan. Shen. Tito Shen. Paglaki ko, gusto kong mag-aral sa Universidad ng Karagatan. Gusto kong protektahan ang kapaligiran ng dagat. CJ. Kapag dumating ang araw na iyon. Sasama ka kay Tito sa ekspedisyon sa dagat. Hi Shen. Kung hindi dahil sa tulong mo sa anak ko. Baka hindi na siya nakarating kahit sa lungsod ng Funan. Mahaba pa ang tatahakin nilang landas. Drago ng dagat. Ang malawak na dagat ay isang hiwagang naghihintay na tuklasin ng sangkatauhan. At tahanan din ng di mabilang na nilalang. Marahil, hindi sa ilalim ng dagat matatagpuan. Ang kayamanang buong buhay na hinanap ng tatay ko. Kundi nasa harap lang mismo ng ating mga mata.